Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Atin pong itutuloy ang series na Intimacy with God. Deep connection to Jesus. Atin pong tatalakayin ng talatang Mark chapter 1 verse 1 to 10. Sinasabi doon na masyadong mahaba yung verse and isa-summarize ko na lang, and sinasabi doon na si Jesus ay isang puno at tayong mga tao, tayong mga tagasunod niya ay bunga. And bilang siya puno, ang tagapangalaga niya ay ang Diyos Ama. So ayun, yung sinasabi doon na si Jesus na bilang puno, dapat tayong mga sanga ay katulad niya or namumunga tayo ng fruitful or ng mabuti para sa kanya or ng maganda, dahil nga si Jesus yung ating pinakang puno, di ba? So punta tayo sa unang teaching. Ang sabi rito, Jesus is the true vine and we are the branches. So si Jesus ang tunay na puno or yung pinakang main sanga natin, yung pinakang main na sanga or branch at sa isang puno. And tayong mga tao, tayong mga tagasunod niya ay branches or mga sanga niya. So yun na nga, given na siya yung puno natin, siya yung pinakang puno, so dapat tayo mga sanga ay katulad niya. Hindi pwedeng si Jesus na pure or masaganang puno ay yung mga bunga niya ay nabubulok naman or mga makakasalanan. So parang sinasabi na bilang si Jesus na mabuti, dapat yung mga sanga niya, bilang si Jesus na puno na mabuti, dapat yung mga sanga niya ay mabubuti rin tayo. Dapat mabubuti rin tayo. So, punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi rito, the branches must remain in the vine in order to bear fruit. So, tayo, si Jesus bilang puno at tayo naman mga sanga, dapat tayong manatili kay Jesus. Dapat tayong maging konektado kay Jesus in order for us to bear fruit. In order for us, in order na tayong mga sanga ay mamunga, dapat mag-stay tayo sa puno. Dapat hindi tayo mahiwalay dun sa puno. So, syempre, pag namunga tayo, ibig sabihin nun, yun na yung mga nagagawa nating mabuti. So, in order na makagawa tayo ng mabuti or ng mga magagandang bagay, ay dapat hindi tayo humiwalay sa puno na si Jesucristo. Hindi tayo humiwalay sa ating Diyos. So, sa ikatlong teaching, ang sabi rito, the teaching of Christ is the sap that nourishes the branches in order to become faithful. So, yung katuruan ni Jesus o yung kabutihang aral ni Jesus sa atin, yun yung pinakadakta. Alam mo yung dakta? So, yung dakta or yung sap, yun yung nagbibigay ng nutrition or kasaganahan sa mga branch ng puno, sa mga sanga ng puno. So, yung pinakang katuruan ni Jesus, yung pinakang kabutihang asal ni Jesus, yung kabutihang tinuturo sa atin ng Panginoon Diyos, yun yung nagsisilbing nutrients para mag-grow tayo ng masagana. So, punta tayo sa unang application. Ang sabi rito, remain in the vine, not just attach in the vine. So, dapat daw tayo ay manatili sa puno, hindi lang basta sanga na nakadikit sa puno. So, kumbaga, manorish natin. Kumbaga, kung ano yung puno ay yung maging ganun din tayo bilang sanga. Kasi pwede na nakadikit lang tayo dun sa puno and bilang sanga nabubulok na tayo. So hindi dapat ganun. So dapat manatili tayo sa Panginoong Jesucristo para maging healthy rin tayo or maging mabuting tao rin tayo. Mabuting sanga tayo. So punta tayo sa ikalawang application. Sabi rito, remain in the love of Christ, not just know the love of Christ. So tayo, manatili tayo sa pagmamahal ni Kristo. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi lang basta natin malaman, hindi dapat natin basta alam lang na alam natin na mahal tayo ng Panginoon, ganito ganyan, pero yung gawa natin hindi nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. So kumbaga, isa puso natin or malaman natin na mahal tayo ng Panginoon, hindi lang basta, kumbaga, manatili tayo, no? Yun na nga, mga ginagawa natin, mga bagay na ano natin, dapat manatili tayo sa pagmamahal niya, hindi lang basta malaman kung ano yung pagmamahal niya. So, sa ikatlong application po na tayo, remain in the teachings of Christ, not just appreciate the things of Christ. So, yun, manatili tayo sa katuruan ng ating Panginoon, sa tinuruan niya tayo ng kung anong gagawin sa kapwa, kung paano tumato ng kapwa, kung nawag maging masama, wag gumawa ng masama. So
manatili tayo doon, hindi lang basta natin maalam, hindi natin dapat natin basta malaman. So kumbaga, oo, alam natin na masama yung ganito, masama yung ganyan, dapat i-apply natin. Yun. So ayun, maraming salamat po. Ito po ang katapusan ng aking daily devotion. Glory to God po. Napakadami ko natutunan sa araw na ito.